Bago pa man siya sumuko, paulit-ulit na ginigit ni Pastor Apollo Quiboloy na ayaw niyang mapasakamay ng Amerika. Katunayan, dati na nang hinihingi mula sa Malacanang ang isang garansya na hindi siya maging subject to extraordinary rendition. Sa diksyonaryo, ang extraordinary rendition ay ang pagdampot o pagkuha ng isang bansa sa isang tao sa labas ng prosesong legal. Sa madaling salta, para po itong kidnapping ng isang bansa, parang isang suspect ay malitis at makulong sa kanilang jurisdiksyon. Ito raw ang kinakatakot ni Quiboloy na baka siya damputin ng Amerika at ilipad sa US bilang bahagi ng isang conspiracy para siya ay ligpitin. Hindi lang malinaw kung bakit sa tingin ni Quiboloy ay labis-labis ang interes sa kanya ng Amerika. Sa ating mga batas, napabanggit din niyang extraordinary rendition. Katunayan, hindi na nga kailangan ng garantyang hinihingi ni Quiboloy sa Malacanang. Dahil sa Anti-Terror Act of 2020, yan nga ay mahigpit na pinagbabawal. Ayon sa Section 48, no person suspected or convicted of any of the crimes sa anti-terror law ay maaaring maging subject ng extraordinary rendition. Kung sakali, ang sunod na magiging problema ni Quiboloy sa US ay ang posibilidad ng extradition. Nobyembre 1994 nang pirma ng Amerika at Pilipinas ang kanilang extradition treaty. Ayon sa kasunduang ito, maaaring hilingin ng alinman sa dalawang bansa ang pagsuko sa kanila ng isang tao na nakasuhan o nasentensya ng kabilang bansa. Ano ang mga paglabag na maituturing na extraditable? Yan po ang mga krimen na may kasamang parusa na hindi bababa sa 1 taong pagkakulong. Pero hindi kasama riyan ang mga tinatawag na political offenses. Halimbawa, hindi maaaring ipa-extradite ng Pilipinas mula sa Amerika ang isang Pinoy na inaakusahan ng krimeng politikal. Hindi rin kasama sa extradition ang mga taong nahatulan na o na-acquit sa parehong krimen kung saan siya naroroon. Ito ay para iwasan na magkadoble-doble ang bista at ang sentensya. Pero paano si Quiboloy na may kaso sa Pilipinas at may kaso rin sa Amerika? Sinong mauna? Ayon sa ating kasunduan, tayo ang may alam. Maaari nating isurrender si Quiboloy sa US kung gugustuhin ng gobyerno at kung aprobahan ng korte ang extradition petition. Sa kabilang dako, maaari nating pag-intayin ng Amerika hanggat hindi natatapos ang lahat ng bista ni Quiboloy sa Pilipinas. Katunayan, kung makonvict at masentensyahan man si Quiboloy, pwedeng ipatapos muna ng Pilipinas ang buong sentensya bago siya ipa-extradite sa US. Yun lang dito sa Pilipinas, umabot ng ilang taon, minsan ilang dekada ang isang kasong kriminal. Ang tanong ngayon, sino ang mas makakapag-intay? Si Quiboloy ba o ang Estados Unidos? Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.